kung nagano kayo ng MTB, na talagang maganda yung quality and maganda yung brand. Etong trek na to, nagulat ako sa presyo nito, talagang grabe. Ito yung pinakamurang trek na nakita ko. Nasa 13,000 pesos lang. Kung naghahanap kayo ng MTB ngayong June na maganda na yung brand, maganda na rin yung pyesa, and talagang quality yung mga nakalagay sa kanyang pyesa, ito yung masasuggest ko sa inyo ngayong month of June. So, nandito tayo ngayon sa bagong tuklas natin. Ngayon ako nakapunta dito sa Big 5 Bike Shop. Ito yung matagal ko na gustong puntahan. Dito yan, sa may Caloocan City. Nandun yung Caloocan City Hall. Tapat lang sila ng Datamax Tiles Trading. Ito yung Camarin sa Pote Road. Yung full address nandyan sa screen nyo ngayon. And yung kanilang Facebook page ay nandyan na. So tara, pag-usapan natin yung latest version na babalik natin ngayon. Yung Trek Marlin 4 version 2 2024. So like, comment, share, and subscribe. Let's go! Okay, bike check na natin tong Trek na sinasabi ko sa inyo na latest version ngayong 2024. Ito yung Trek Marlin 4. So yung kulay nito, kita nyo, kulay blue. Ito yung metallic blue na tinatawag. May Marlin dito, nandito yung 4. Napakasimpleng design lang talaga ng Marlin. Kahit yung Trek Marlin 7, yung 6, and halos lahat ng Trek, napakasimple lang ng design. Yung mga Marlin version nila, yung mga Marlin series nila ay talagang napakasimple lang ng design. Nandito yung Trek na branding, nandito yung model, and nandito yung number. So Trek Marlin 4 to. Yung cable routing dumaan sa baba. Ito, kita nyo dito. May bakante pang isa. Sa left side, dalawa. So nandito yung brake cable and shifter ng left and right. Ito yung FD and yung RD. Nandito yung brake cable. Yung harap naman, tingnan natin yung head tube. Parang straight lang to. Nandito naman yung emblem ng Trek. Kita nyo naman dyan, may plastic pa yan. So literal na bagong-bago to. So hindi to second hand. Bagong-bago. Kita nyo naman dyan, meron pa dito mga hindi natin natanggal. Yung frame geometry nito, natural na sa mga Trek. Parang same geometry lang to ng Trek Marlin 7 kung hindi ako nagkakamali. And dito kita yung reinforced gasket. Para sa mga curious dyan, ito yung nagpapatibay ng relasyon nyo. Joke lang. Ito yung nagpapatibay nitong top tube para kung sakaling tumalong kayo or mag-jump kayo sa bike na to, hindi agad masira dito. Ayan, kitang-kita yung welding. Ito yung sasuporta doon pag tinalon nyo tong MTB na to. So yung lagayan natin ng ulam, dalawa. Meron sa kanyang down tube, sa C-tube meron din. Yung size na binabike natin, ML, Mobile Legends. Medium to large. Ayan. Ito ay 29er. Sa lalim ng top tube, meron pa ditong para siyang Trek na nakalagay. Doon nakamali, Trek dito Itong design na to. Yung ilalim ng down tube, baka sabihin nyo peke itong Trek na to. Kitang-kita nyo dyan. Nandyan yung serial number. So talagang literal na talagang legit yung Trek na binabike natin. And dito mayroong MTB, silver alpha aluminum. Yung FD naman ito ay Shimano Tourney. So baka sabihin nyo ito yung peke Shimano Tourney. Hindi naglalagay ng peke na pesa yung Trek. Ayan. Dito pa lang kita nyo yung pula na to. Legit na Shimano Tourney yan. And naka-clamp pa lang siya dito or clamp type yung kanyang FD. Yung mga budget na MTB ng Trek, pansin ko ganito yung mga nilalagay nila. Is either Shimano Tourney and ano pa ba? Bihira mag-jore yung Trek Marlin series nila Yung rack naman ito ay alloy na parang 165mm yung haba, naka 3x 1, 2, 3. So ito ay good for beginners kung naghahanap kayo ng MTB na talagang maganda yung quality and maganda yung brand. Etong Trek na to, nagulat ako sa presyo nito, talagang grabe. Ito yung pinakamurang Trek na nakita ko. Nasa 13,000 pesos lang. Magkakaroon ko na ng Trek Marlin. Dito yan, sa Big 5 Bike Shop. Dito naman, kita-kita, merong parang goma. Ito yung poprotekta kapag nag-change lap. So good thing, ito yung maganda sa mga Trek na MTB. May goma na dito para hindi magasgasan kung sakaling mag-change lap dito yan. So, kudos sa Trek. Nilagang kagad dito kahit ito yung budget MTB lang nila. Meron ng ganito, goma, anti-change lock. So yung RD dumaan sa ilalim yung cable. Ayan, nandito dumaan. Yung RD na ginamit ay Shimano Tourney din. Ito yung legit na Shimano Tourney. Hindi yan na Shimano Tourney. Ayan, Shimano Tourney, yan yung mga legit.
Kita nyo naman dyan. Sa sprocket naman ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 speed. Pero ito, since budget siya, thread type pa to. Kita nyo naman dyan. Mamaya sabihin ko sa inyo yung mga pwede nyo i-upgrade dito sa MTB na to. Yung hub naman niya, ito ay alloy na. And I'm not sure kung seal bearing na itong mga ganito kasi usual sa mga budget friendly ng Trek. Minsan alloy pero ball bearing pa yung mga ganito. Ayan. Pero alloy na, hindi siya yung ganun kabigat, no? Alam naman natin na mabigat talaga yung mga hub ng mga bakal pa. Yung mga na-budget natin usually na mga MTB, mga hub doon ay bakal pa kaya medyo may kaya medyo mabigat. Ito ay alloy ng ginamit. So yung spokes ito, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Yung ginamit na spokes. And yung kanyang rim, double wall alloy nito. Yung gulong. Ito yung gulong na ginamit sa kanya. Bontrager. So magandang quality na rin yung Bontrager. XF to comb. 29 by 2.0. Ayan, 29 by 2.0. Connection pala yung ano niya. Yung kanyang rim. And ito ay naka-swader valve pa. So literal na budget na level ng Trek. Sa likod, 160mm yung rotors, Tektro na rin yung branding nito. And quick release yung kanyang hub. Ito meron dito nakabang, kung nagkamali, ito yung lagayan ng stand. Pero ito ay walang previous stud na kasama. Yung kanyang brake caliper sa likod, ayan, kita-kita nyo naman dyan, Tektro din, pero ito ay mechanical pa. Ayan, ito yung likod niya. Seat post naman. Ito ay 31.6 and alloy na to. Medyo mahaba, so i-adjust nyo na lang to. Ayan. Medyo mahaba to. So kayo na lang mag-a-adjust. Aero type. Ayan o. Sub-sub kayo dito eh. Ayan. Medyo mahaba-haba to. 31.6. So kayo na lang mag-a-adjust. Ito ang seat post nya. Ito stock to syempre. Ball bearing pa yan. Yung kanyang upuan. Ito branded talaga siya. Arvada. Bontrager Arvada. Ayan, okay na rin yung lambot niya. Ito, since stock to, malamang sa malamang ito ay bakal pa and spring pa yan, hindi pa yan naka-air type. Nandito yung kanyang ano, kita nyo yung preload. And yung brand ng kanyang fork ay okay na rin. SR Santur. Ayan, XCE. Ayan. So SR Santur na rin yung fork niya. Alam naman natin mga SR Santur, matibay talaga yan. Nakauna pa kayang masira kaysa dyan sa fork na yan. Yung wheel sa saunahan, same lang din naman sa likod to. Bontrager, XR to ko, 29 by 2.0, 32 holes. And yung hub sa unahan ay alloy din yan. And naka-QR din sa harap. Quick release na rin to. Tektro na rin, 160mm yung ginamit na rotor disc. Dito naman tayo. Ayan, parang naka-positive yung kanyang steam dito, parang papuntang langit. Ayan, 7 Newton meter max. Kita-kita nyo naman dyan. Ayan yung headset, walang brand eh, pero tingin ko naman si Bernie yung mga ganito. Ayan, torque. Yung kanyang handlebar, hindi siya ganun kahaba, parang around 700mm lang to. Ayan. So hindi siya yung nasa 800mm pa na mahaba. Ito around 700mm. O baka 690 lang to. Yung haba nito. Yung material nito ay alloy na. Alloy. Ito yung bakal sa kanya. Alloy na yung kanyang seat post. Alloy na rin yung kanyang hub. Yung brake and shifter naman or combo shifter ay Shimano. Shimano V-brake. Ito ay yung legit or original na Shimano. Ulitin ko, hindi naglalagay ng peking Shimano or pyesa si Trek Marlin o yung Trek na brand. Never silang naglagay ng Shimano Turner dito or kung ano-ano mga pyesa. Ito ay Shimano V-brake na legit. Makikita nyo sa ilalim, may nakalagay dito, di ko na mabasa. Ayan. And talagang quality. Nakagamit na ako ng ganitong klaseng Shimano, pero Shimano-Shimanohan lang yun. Ayan, itong V-brake ito okay na rin naman. Pero mamaya pag-usapan natin yung mga pwede nyo upgrade dito. Handle grips, hindi rin tinipid, Bontrager na rin. Ayan, may palmares pa dito, kabilaan na to. Yung shifting nito, ganyan. Kaya ito, bawas, ganyan, taas, bawas, taas, bawas. Sa kabila, ganun din. Ayan o. So, ayan. So, ito, si Trek
Marlin 4. Nagulat ako sa presyo nito dito. Binabenta to ni Big 5 Bike Shop sa halagang 13,500 pesos. So sa 13,500 mo, meron ka ng legit na Trek Marlin 4. Alam ko sa iba binabenta ng 15,000 to sa ibang bike shop, pero dito sa Big 5 Bike Shop, ito yung bagong version nila sa may Caloocan, 13,500 lang. Meron ka ng branded na bisikleta na legit yung mga pyesa. So usapang upgrade naman tayo. Baka tanongin nyo ako, Lods, ano bang magandang i-upgrade dito unang-una? Unang-una syempre para sa akin, kung maglo-long ride kayo, unahin yung i-upgrade dito syempre. Para sa akin, sabi ko, opinion lang naman to Itong combo shifter niya. Kaso nga lang, pag pinalitan nyo to, ginawa nyo itong MT200, magpapalit kayo ng shifter and brake kasi naka-combo shifter to. Hindi ito yung nakahiwalay yung brake and shifter niya. So ito, pag nagpalit kayo ng brake and shifter, papalitan nyo mismo to. So, MT200, o gawin yung L2 na sa inyo. So, yun yung unang tingin ko na pwede nyo i-upgrade dito. Or, hayaan nyo muna itong ganito. Pwede nyo lang i-upgrade itong sprocket nya o yung hub nito. Gawin yung alloy na, gusto nyo gawing tunog mayaman. Hindi naman ako magagalit, pwede nyo i-upgrade to. And itong tread type nya, i-upgrade nyo rin yan. Ayan. Kasi medyo may kabigatan to, tsaka hindi rin ako dito sa tread type. So pwede nyo itong i-upgrade, hindi naman ako magagalit. Yung Shimano Tourney ay okay naman yan. Kung in the long run, hindi kayo madalas mag-upgrade, para sa akin, sa sarili kong opinion, sulitin nyo muna yung pyesa. Yan ang madalas ko sinasabi sa inyo, sa mga binabike check ko, sa mga content ko. Bago kayo magpalit ng pyesa, sulitin nyo muna. Pakiramdaman nyo kung ano yung magandang palitan. Okay bang palitan yung brake? Itong 3x niya, maganda bang gawing 2x or 1x? Nasa inyo, pakiramdaman nyo muna bago kayo mag-upgrade dito. Pero para sa akin, sa 13,500 pesos, pwede na. Tignan nyo Trek Marlin na yan. Yung kanyang fork, SR Santom na yan. Alloy na yung kanyang hub. Naka third type nga lang siya, naka 3x, Shimano Tourney, and naka combo shifter na legit, and 29er, 29x2.10 nya, at 29x2.0 yung gulong. May reinforced gasket dito. Okay na to sa 13,500. So comment down below kung may alam pa kayo na mas mura na Trek Marlin for 2024 na ganito binibenta. 13,500. So dito lang yan sa may Big 5 Bike Shop sa may Caloocan branch nila. So yung kanilang address nandiyan sa screen nyo ngayon. Facebook page, pwede rin kayo mag-inquire dyan. 13,500. Ang pinakalalamig dito, nandun yung Caloocan City Hall. Tapat lang sila ng Datamax Tiles Trading. Ito yung Camarin sa Pote Road. Nandun yung natawag doon. Ayan yung traffic light as Baliwag Lechon Manok. Or pwede nyo i-Google Map Big 5 Bike Shop Caloocan City. Lalabas na itong bagong branch nila dito. So antayin nyo yung full vlog natin sa kanila. Sa loob niyan, napakadami niyan. Ayan, napakadaming bisikleta dyan. Mag-update tayo dyan. May mga mekaniko sila dito. Kung gusto nyo mag-upgrade, magpagawa. Nagulat ako, 13,500 pesos. May ganito ka ng bisikleta. Dito yan, sa Big 5 Bike Shop. So totoo pala ang chismis o ang bali-balita na mura magbenta si Big 5 Bike Shop. Antayin nyo yung full vlog natin sa kanilang shop. Malamang sa malamang, magugulat kayo sa presyuan dito. Balita ako, napakababa talaga magbenta dito. So yun lang. Like, comment, share, subscribe. Dito lang yan sa may Big 5 Bike Shop. Alam ko madami silang stock nito. So huwag kayong magkatubiling mag-PM sa kanila. Ayan, yung kanilang Facebook page and kanilang address. Google Map location ay nandiyan na rin sa may video description. So like, comment, share, subscribe. So be it, I love you all. Signing out.